kung bakit ang mga politicians nagkakandara pa. Ang iba nagpapatayan pa. Yes, sir. How much are we talking about here? For each grade, I think nasa 1.5. Maging congressman lang. Yung mga senador, pag-usapan din natin ang hiwalay. Pero sa ngayon, pag-usapan natin itong Kongreso, itong lower house. Mabuti na lang, napakinggan ko rito kay Congressman Toby Chanco at naging very honest naman siya tungkol dito sa mga kinikita ng bawat congressman. So, ayon nga sa kanya, inisa-isa niya kung ano-ano yung mga pumapasok na pera, ano-ano yung mga nare-receive ng isang congressman. Kaya sinasabi ko nga, kaya pala ganito na lang. Pati yung malalaking partido, yung mga mayayaman, lahat, mga negosyante, mga contractors, talagang ginawa ang lahat para makuha din nila pati yung mga party list. Para ma-approve yung kanilang party list at makapasok sa Kongreso. Bukod doon sa mga privileges, bukod nga doon sa nalaman naman natin, yung mga naging nakawan, bukod sa nalaman natin na marami sa mga congressmen ay mga contractors mismo. Contractors ang tawag. So ngayon, ito pa pala yung additional information na dapat malaman ng taong bayan. Dapat mag-react tayo rito eh. Kasi alam nyo, bukod nga doon sa mga nananakaw, bukod sa mga iniimbestigahan ngayon na pangungontrata ng mga congressmen at pagdi-deliver ng mga substandard at umabot na nga sa mga ghost projects. Bukod doon sa mga klarong-klarong nakawan, easy-easy pala. Easy-easy ang 1,000,000 bawat buwan sa kanila. Easy-easy. Mahigit po 1,000,000 ang kinikita nila bawat buwan. Kahit nasabihin pa nila na sinasabi ni, katulad doon sinasabi ni Toby Chanco, na namimigay sila sa mga constituents nila. I don't think mauubos yan. At hindi lahat ng congressmen ay generous doon sa kanilang mga constituents na sinabing magbibigay nga. At sinasabi ni Congressman Toby Chanco na yung pera ay dumadaan lang sa kamay nila at ibinibigay sa mga constituents. Yung tinatawag na district allocation. Pero may budget na sarili yan. Yung sweldo nila, bukod yun. At ito pa ang matindi. Meron silang tinatawag na break bonus. Isipin nyo yan mga kapatid, mga kababayan. Ang salary grade nila ay tinatawag na salary grade 31. Ang range po nito, 293,000 hanggang 326,000 per month. Meron silang tinatawag na additional na district allocation or district operating expenses na umaabot sa ngayon ng 718 plus thousand monthly. At ito pa, hindi pa nakontento doon sa operating expense, meron pang extraordinary and miscellaneous expenses. Nagkakahalaga naman ito ng 240,000 monthly. Okay? Doon sa kanilang 293 to 326,000 na sweldo, plus 718,000 a month, plus 240,000 a month. Okay? Ito yung MOOE. Ang tawag ngayon, district allocation. Ito nga yung 718,000. Extraordinary and miscellaneous expense, ito yung 240,000. Hindi ba nakakapanlumo, mga kapatid, mga kababayan? Pagkatapos, gaano kahirap ang ordinaryong mga laborers, ang ating ordinaryong manggagawa, makapag-request ng piso or magkano, kung magkano man ang nare-request natin. Hirap na hirap ang mga manggagawa maka-request ng additional monthly salary nila. Pero itong mga congressmen, isipin nyo kung gaano kaginhawa buhay nitong mga to. Hindi naman lahat siya nagpe-perform.
Ang dami dyan mga contractors. Ang dami dyan mga magnanakaw. Pero ito ang pasweldo natin, mga kapatid, mga kababayan. Ganito ang pinapasweldo natin. At yun na nga, ang pinakamalupit. Break bonus. Yung iniingay nitong si Congressman Leviste na sinasabi niyang merong Christmas bonus, dininay ni Congressman Tiangco. Pero hindi niya dininay na meron break bonus. So ano-ano ba yung mga break bonus? Kasama na dyan yung Christmas. Sa tansya nga, ang sinasabi niya more or less, mga 1.5 million. So ano-ano yung mga break bonus na yan na nanggagaling na naman sa ating mga taxes? Merong undas, merong Christmas, merong Holy Week, at yung sa budget season. Yung break nila pagkatapos ng budget season at yung sinidee, yung tinatawag na adjournment. May bayad pa rin sa kanila yan. Kada break, mga kapatid, mga kababayan, 1.5 million. Ang saklap. So dapat, mga kapatid, mga kababayan, mag-react tayo dito. Huwag natin pabayaan ito. Dahil alam natin, sila-sila ang nagde-decide dito. Of course, tama si Toby Tiangco. Itong mga to, itong mga, dinefine ko na to, na mga pinanggagalingan ng kanilang, yung mga pinanggagalingan ng kanilang monthly income, or yung monthly na nare-receive nila. Dati pa nga yan at hindi yan bago. Pero, ever since naman talaga, sila-sila ang nagde-decide yan. Pagkatapos, yun nga uulitin ko tanong ko, bakit tayong mga ordinaryong manggagawa, yung ating mga ordinaryong manggagawa, hirap na hirap maka-request ng additional salary, ng additional daily salary nila, or yung dagdag sa sweldo nila daily. Bakit hirap na hirap? Samantalang itong mga congressmen na to, hindi naman lahat yan performing, hindi naman lahat yan ay marurunong gumagawa ng trabaho nila. Pero ganito ang monthly na re-receive nila. Ang saklap, meron pa silang break bonus. Kung bibilangin ko, baka meron pa ako hindi na naisama dito, 1, 2, 3, undas, Christmas, Holy Week, budget season, at saka sinidie. 1, 2, 3, 4, 5. Mga kapatid, kung 1.5 million kada break, 7.5 million yan. 7.5 million. Kaya pala nagpapatayan itong mga politiko na to, maging congressman lang. Maging congressman lang. Kaya pati malalaking partido, pati mayayaman na contractors, nagkakandara pa dito. Isipin nyo nga naman, pag nakapasok ka rito, sumisweldo ka na, nakakapagnakaw ka pa. Binabayaran natin mga kapatid, mga kababayan, yung mga magnanakaw na to, monthly. Yung iniimbestigahan ngayon ng mga magnanakaw, yung mga nag-deliver na mga substandard project, yung mga nag-deliver, hindi nag-deliver, kundi, okay, mag-deliver na rin. Nag-deliver ng mga ghost projects, bilyon-bilyon ang halaga, pinapasweldo pa natin monthly. At sa loob ng isang taon, yung kanyang sweldo, yung kanyang nare-receive na in-average ko sa 300,000 a month, yung sweldo, dahil yung salary grade na 31 is 293 hanggang 326. So ginawa ko nilang 300,000 plus 718,000 district allocation plus 240 extraordinary and miscellaneous expense. Monthly po ang nare-receive ng isang congressman, whether performing siya or hindi, bobo siya, walang imik, nakaupo lang sa maghapon or hindi pumapasok katulad ni Pulong Duterte, hindi pumapasok, mga kapatid, mga kababayan, 1,250,000 a month ang natatanggap niyan. Whether may performance o wala. Plus, ang pinakamasakla pa rito, yung iba magnanakaw pa. Pinapasweldo mo ng 1,250,000 a month, nagnanakaw pa ang iba. Hindi na nga nagtatrabaho ng maayos, walang ginagawa sa Kongreso, nangungontrata lang, pinapasweldo mo pa ng 1,250,000. At sa loob ng isang taon, ang pasweldo natin sa isang congressman na hindi nagpe-perform or nagpe-perform man siya,
magnanakaw man o hindi, ang pasweldo natin diyan sa isang taon ay 15 million pesos. Ang saklap mga kapatid, mga kababayan. Yan po ang ating pinapasweldo sa isang congressman sa loob ng isang taon. 15 million pesos, kahit na paupo-upo lang siya, worst, katulad ni Pulong Duterte na hindi nagpapakita sa Kongreso. Kumikita po yan ng 15 million a year. Hindi ba tayo imig dyan? Pababayaan ba natin ganito ito? Mga kapatid, mga kababayan, yan po ang nangyayari. Ito po ang katotohanan. Nanggaling na mismo sa bibig ni Congressman Toby Chanco. At sa loob ng 3 taon, isang term, sa loob ng 3 taon, isang term na isang congressman, ang nare-receive po na isang congressman, kada buwan, ito yung kanilang salary grade na 31 na in-average ko sa 300,000. Kasi 293 to 326. In-average ko sa 300,000 naman. So, 300,000 naman plus yung 718,000 pesos na district allocation plus 240,000 extraordinary and miscellaneous expense na 240,000. Kung i-multiply natin sa isang taon yan po ay umaabot ng 15,096,000 pesos. Ngayon, kung hindi ako kulang pa rito sa nabilang kong break bonus, ang break bonus nila or break bonuses ay 5. Undas, Christmas, Holy Week, budget season, at yung CNDA, yung adjournment nila. Meron silang 1.5 million na marireceive dyan. So, total nito, 5 breaks, 5 bonuses worth 7,500,000 pesos. So, sa isang taon, yung kanyang 15,096,000 plus 7.5 million, umaabot po ng 22,596,000 per year. Ulitin ko, 15,096,000 yung kanyang natatanggap plus yung bonuses na 7,500,000. Umaabot yan ng 22,596,000 kada taon. Sa isang term ng congressman na 3 years, yan po ay umaabot ng 67,788,000 pesos per congressman. Yan po ang budget na ibinibigay natin sa mga congressman na to. Whether nagpe-perform o hindi, whether pumapasok sa kongreso o hindi, whether nagnanakaw siya o hindi. Ito po ang pasweldo natin at kung bibilangin natin yung total gastos. Roughly, assuming 300 congressmen na lang, 67,788,000 sa isang term ng isang congressman at ibabudget natin sa 300 congressmen, yan po ay aabot ng 20,336,400,000. So, ganyan po kalaki ang ginagastos ng taong bayan dito sa mga congressmen na to. 20,336,400,000. Ang masaklap po nito, malaking portion po rito non-performing, malaking portion po rito mga magnanakaw, malaking portion po rito hindi nagtatrabaho, malaking portion po rito walang pakinabang sa bayan. Pero ganyan po kalaki ang ibinubuhos natin pera dito sa Kongreso. Sa bibig po ng galing ni Congressman Toby Chanco yan. Hindi ko pa nga alam, baka may kulang pa ako dito na hindi na isama. I'm sure meron pa yan. Dahil ito, mga ano lang to, direktang salaries and ano lang to, allowances ng mga congressmen. Paano pa yung maintenance ng buong building? Paano pa yung mga security, yung kuryente, yung tubig ng buong kongreso, ng buong Congress building or compound? Napakalaki po. Pagkatapos ganito lang ang nangyayari sa ating bayan. Hindi tayo protektado ng mga congressmen na to. Marami dyan mga kontraktor, mga magnanakaw. Marami dyan pala absent, hindi nagtatrabaho. And yet,
tuloy-tuloy po ang gastos ng taong bayan sa kanila. Dapat po mag-react tayo rito, questionin po natin ito dahil sila lang po nagde-decide nito. It's about time na makialam tayo dito. Dapat may boses ang mamamayang Pilipino dito. Hindi nila pera ito. Mga kapatid, mga kababayan, tandaan natin, hindi nila pera itong dinidesisyonan nila. Pera nating mamamayang Pilipino to, na ginaganito lang nila. Hindi bali sana kung lahat nga sila may pakinabang sa bayan. Kung sila ay hindi nagnanakaw. Pero madami rito magnanakaw eh. Tapos ganito lang ang napapala natin. Tapos ganito ang ginagastos natin. Makialam po tayo. Kailangan natin mag-ingay tungkol dito. Hindi po pwedeng habang panahon na lang sila ang nagdidesisyon doon sa pera na hindi naman kanila. Hindi nila pera ito eh. Pero pinagpifiestahan nila. Kaya pala ganyan na lang ang paghahangad nitong mga politiko na to, itong mga politicians na to na makaupo sa Kongreso. Bukod sa mga privileges, sa mga sweldo na to, nakakapagnakaw pa sila. Huwag na natin pabayaan itong ganito, mga kapatid, mga kababayan. Sa susunod na mga rally, dapat i-voice out natin ito na dapat meron tayong desisyon dito. Taong bayan dapat ang nasusunod. Dahil isipin nyo whether pumasok sila o hindi, whether ang kasamahan nila magnanakaw o hindi, sumisweldo sila ng ganito. Sir, binuburi rin namin itong Christmas bonus na to na siniwalat ni Congressman Lebiste. At ang sabi niya, by implication kasi, lahat daw ng congressman nakatanggap. Number one, tama ba may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama ba may Christmas bonus? Number two, 2 million ba yan? Number three, lahat ba meron? Simulan natin doon sa MOOE, no, para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan niyan yung MOOE, di ba? So ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay, totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na nag-congressman ako. May kita mo doon, talagang may MOOE doon, may representation, may district office. So totoo yun, aside from our salary, meron kami MOOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula, nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So it's not a new invention. And para pakitang wala akong pinatago, pinakita ko, sinedo pa kay Ami yung breakdown. So hanggang ngayon, meron niyang MOOE monthly. Okay? So number one. Number two, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time mag-break, merong yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time mag-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang undas, di ba? Yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas eh. Yung first yung undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Ulit. Pagdating ng Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to. Ever since naging congressman ako, meron lang ganyan. Okay, so next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Sir, wala ka natanggap for undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mo, yung Christmas na sinasabi yung 2, wala akong natanggap. Nabudol ka. Okay. Hindi ko alam kung wala pa akong natanggap or ano. Ngayon, is it given to everyone? I would think so. And it should be. It should be. Pero sir, what Pero yung mga would it be? nakaraang taon, magkano? Okay. Hindi, yung meron ako isang beses na hindi ko natanggap. Pero I didn't make a big fuss out of it na eh. Yung break bago mag-eleksyon, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Magtanong kayo nung, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun, hindi naman aamin yun, di ba? Oo. Pero, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi, kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, I didn't make a big fuss out of it anymore. Pero sir, bakit papalaking pa yun? Sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho for each break o iba-iba depending on the breaks? Hindi. For each break, I think nasa 1.5. Oh, each break gets 1.5 M. 1.5 If I'm correct, average,
Hindi. Parang ang tanda ko yung huli, noong bago mag-undas, tanda ko 1.5 yun. So, yung Christmas, hindi ko masabi kasi wala pa akong natanggap. Tapos sir, what exactly is it or what does it fall under? How did you sorry, find Anong it? description? Hindi ko na na-check yung voucher na pinirma. Pero naka-voucher yan, no? So, ang akin na panawagan ko sa house, no? Ang panawagan ko, let's be transparent about it. Ipakita natin, di ba? Because, sa tingin ko, hindi naman lahat yan, o yung MOOE, alam ko yung description nun eh. Nakasulat doon sa MOOE na tinatanggap namin, parang district operational expenses, tsaka miscellaneous, extraordinary, something eh. Parang ganun eh. Oh. So yun yung monthly. Okay, ganito. Simulan natin yung 2010. Para transparent tayo. Yes, sir. Wala tayong Sige. ine-exempt, di ba? Ang total noon is 341,445.47. Oh. Yun yung 2010, okay? Okay. Yung huling-huli, sandali lang, hold on, ang district operational expenses na huli kong natanggap, for each district to, it should be equal, di ba? Is 718,670 Monthly yan, ano? monthly, okay? Ah. Tapos, meron extraordinary and miscellaneous expenses na 240. 240. Yan. Tapos, ano yan? By certification lang yan or audited? Ano yan? Parang it's the same thing. That's why I showed you the voucher. May voucher yan, yun yung title, and then we receive it. Yes, Hindi siya but- sinasubmit sa COA. Ay, hindi ko na alam kasi di ba kami, ang amin lang naman, naka-check yan, naka-voucher. So, Oh. If I may, sir, I'll go back dun sa yung mga break bonus. Let's call them the break bonuses. Okay, Kasi okay. mukhang pinaghuhugutan pero ni... Ed and Ami Ed and Ami, itong break bonus, ever since unang naging congressman ako, may break bonus na yan. Hindi ko Okay, alam kung may break bonus. aamin lang, hindi ko alam kung may aamin na meron na noon, pero meron yan noon. So, sir, Okay. what is it for? Yes. I mean, kahit pa paano siguro, they told you naman what it's for? Or... Hindi, ang explanation on in my first term is kasi you will spend most of your time in your district, so may panggastos kayo. Okay. So, yun yung explanation doon. But in reality, itong ano, is, naka-check ito Yes, sir. Naka-check yan. So, may voucher yan. Wala tayong kalaban-laban, mga kapatid, mga kababayan. It's about time na ito ay ma-review at ang taong bayan ay dapat makialam dito. Hindi nga sila ganun ka-transparent sa atin eh. Nalaman ko lang ito dahil sabi nga ni Toby Chanco, dapat ang Kongreso transparent dito. Kaya ko lang nalaman ito nung marinig ko yung mga sinasabi ni Toby Chanco. Nakakahiya ito. Kung ikaw ay isang matinong tao, sakang matinong politiko, mahihiya ka dito eh. Lalo na't ang mga kasamahan mo ay nakikita mo mga contractors, mga magnanakaw at maraming hindi nagtatrabaho. Hindi nagpapakita sa Kongreso. Good example na nga dyan si Pulong Duterte. I'm sure nare-receive niya ito. Mga kapatid, mga kababayan, umimik tayo, mag-ingay na tayo tungkol dito. Makialam tayo. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Susunod dyan yung Senate ng pag-usapan natin. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Iparating natin sa mga congressmen na hindi tayo nasisihan at hindi tayo natutuwa dito sa na-discover natin. Hindi natin deserve ang magkaganito ang bayan natin. Ninanakawan ka na, nagpapasweldo ka pa. At ang laki-laki. Tapos yung mga ordinaryong manggagawa, hirap na hirap makapag-request ng additional sa kanilang mga daily, monthly salaries. Paki-share na rin po natin nang sa ganon makarating ito sa mga kinauukulan, sa presidente, sa mga congressmen, sa mga senador. Iparating natin yung ating hinaing tungkol dito sa mga nare-receive nilang salaries. Tulungan niyo po ako at palawakin din natin ang ating maliit na community dito sa aking munting channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Ang kita-kita po tayo.